NBA, mas tumaas ang views sa Christmas Day dahil kay Curry, LeBron at Durant. Jimmy Butler ayaw na talaga sa Heat, nag-request ng trade. At Stephen Curry mas lalong tumapang. Makakahanap kami ng paraan. Gusto nang umalis ng Heat star na si Jimmy Butler sa Miami at tila ayaw na niyang maghintay. Ayon sa ulat ni Shams Charania ng ESPN nitong Huwebes ng umaga, na sinipi ang mga mapagkukunan sa liga, mas gusto ng 6 na NBA All-Star na matrade bago ang deadline sa Pebrero. Ang Warriors ay isa sa mga team na pwede si Butler na lumipat ayon pa kay Charania, bukod sa Phoenix Suns, Dallas Mavericks at Houston Rockets. Handa namang makinig ang Miami sa mga trade offers at bagamat hindi pa formal na humihiling ng trade si Butler, gusto niyang magsimula muli at mas gusto niya ng isang win-now contender na team batay sa ulat ng mga mapagkukunan. Sa nakalipas na 2 linggo, maraming team ang tumawag sa Heat upang ipahayag ang interes kay Butler ayon pa kay Charania, ngunit wala pa silang ipinakitang pagkaapurahan sa mga usapan habang patuloy na minomonitor at ine-evaluate ng team ang unang kalahati ng kanilang season. Sa kasalukuyan, nasa ika-6 na pwesto ang Miami sa Eastern Conference. Sa mga team na nagpapakita ng interes, ang Golden State ang nag-iisang may interes na maaaring humantong sa makabuluhang trade talks ayon sa ulat ni na NBA insiders Mark Stein at Jake Fisher nitong mga nakaraang linggo. Wala namang konkretong interes ang Houston at Dallas sa pagkuha kay Butler, habang ang Phoenix ay kinakailangang isama si Bradley Beal sa anumang kasunduan sa Miami na tila malabo matapos tanggihan ng Heat ang pagkuha kay Beal noong nakaraang off-season. Sa loob ng 20 laro ngayong season, si Butler ay may average na 18.5 points on 55.2% shooting with 5.8 rebounds and 4.9 assists in 31.4 minutes. Sinabihan ng mga team na plano ni Butler na tanggihan ang kanyang player option para sa 2025-26 season at magiging free agent sa Hulyo ayon sa ulat ni Charania. Ano sa tingin nyo sa trade na to mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, nagkaroon ng NBA ng pinakamaraming manonood sa Pasko sa loob ng 5 taon na may average na 5.25 million viewers per game sa US, sa ABC, ESPN, ESPN2, Disney Plus, at ESPN Plus ayon sa Nielsen Fast Nationals. Tumaas ng 84% ang viewership kumpara noong nakaraang taon. Pinangunahan ng panalo ng Los Angeles Lakers laban sa Golden State Warriors ang viewership na umabot ng average na 7.76 million viewers at naabot ang pinakamataas na 8.32 million sa ganap na 183 10:30 ng gabi. Ito ang pinakapinapanood na regular season at Pasko na laro ng NBA sa loob ng 5 taon na may 479% pagtaas kumpara sa katulad na oras noong nakaraang taon. Sa pagbubukas ng araw, ang panalo ng New York Knicks laban sa San Antonio Spurs ay may average na 4.91 million viewers na naging pinakapinapanood na pambukas sa Pasko sa loob ng 13 taon at tumaas ng 78% kumpara sa katulad na oras noong nakaraang taon. Lahat ng 5 laro sa Pasko ay nagkaroon ng pagtaas sa viewership taon-taon, kabilang ang Philadelphia Sixers versus Boston Celtics, Minnesota Timberwolves versus Dallas Mavericks, Denver Nuggets at Phoenix Suns. Ang Nuggets at Suns ang naging pinakapinapanood na late window na laro sa Pasko. Nakabuo rin ang NBA ng higit sa 500 milyong video views sa mga social media platform nito sa Pasko, isang bagong record. Ang 5 laro sa Pasko ay naging pinakapinapanood na Pasko sa kasaysayan ng NBA League Pass. Ang NBA viewership sa mga platform ng ESPN ngayong season ay tumaas ng 4% kumpara noong nakaraang taon. Ang mga laro ng NBA ngayong season ang nagdala sa ESPN at TNT bilang pinakapinapanood na cable networks ng mga tao. Bago ang Pasko, ang viewership ng NBA sa ABC, ESPN at TNT ay tumaas bawat linggo ng Disyembre na may average na lingguhang pagtaas ng 7%. Ang viewership para sa Emirates NBA Cup games sa ESPN at TNT ay tumaas ng 6% kumpara sa mga hindi NBA Cup games sa parehong panahon. Sa kabuuan ng season, nakabuo ang NBA ng record na 11 bilyong views sa mga social at digital channels nito. Ang NBA ang may pinakamalaking social media following sa lahat ng professional na sports league at isa sa may pinakamalaking social media community sa kahit anong brand.
Ano ang masasabi nyo dito mga kaibigan? Sa huling balita, habang abala ang karamihan sa pagbubukas ng mga regalo sa Pasko at pagtitipon kasama ang pamilya sa paligid ng Christmas tree, si Steph Curry ay nagpadala ng malinaw na mensahe sa kanyang mga kakampi sa Warriors bago harapin ang Los Angeles Lakers noong Huwebes sa Chase Center. Ibinunyag ni Trayce Jackson-Davis, isang second-year pro ng Warriors, na ang pulong ay pinangunahan ng mga player sa walkthrough at si Curry ang pinakaboses. Sang-ayon si Jackson-Davis sa lahat ng sinabi ni Curry. Tama siya, sabi ni Jackson-Davis. Nasa punto tayo ngayon na maaring magpabaya tayo at matalo pa ng ilang laro o bumangon tayo muli at magsimulang manalo. Ang Warriors ay nanalo sa kanilang unang 2 laro ng season sa dominante na paraan bago natalo sa LA Clippers ng 8 at pagkatapos ay nanalo ng 4 na sunod-sunod. Sinimulan nila ang season na may 12-3 record na tila handang ipaalala sa liga na kaya pa nilang magkampyonato kahit na ang isang franchise icon ay umalis patungo sa Western Conference Champions noong nakaraang season. Ngunit biglang bumagsak ang lahat. Natalo ang Warriors ng 5 sunod na laro. Matapos ang pagkatalo nila sa Lakers nitong Huwebes, natalo na sila ng 11 sa kanilang huling 14 na laro. Dahilan upang magtala sila ng kabuuang record na 15-14 at mapalabas sa playoff picture. Bagamat ayaw pang magbigay ng detalye si Andrew Wiggins tungkol sa pulong ng mga players, inamin niya na alam ni Curry kung kailan kailangang marinig ang kanyang boses. Bagamat hindi ito nagresulta ng panalo makalipas ang ilang oras, ang Pag-asa ay mailagay nito ang tamang presyon sa kopo ng pilit naghahanap ng kanilang daan pabalik sa tagumpay. Isa itong mahalagang punto kung saan maaaring mag-iba ang direksyon ng aming season, sabi ni Curry. Sa huling mga laro, naging mahirap ang pagsubok na makahanap ng momentum o konsistensya. Ngunit hindi ka dapat mawalan ng espiritu o paniniwala na sapat ang team para maayos ito dahil ang ligang ito ay walang awa. Sa ngayon, nasa puntong maaari pa tayong makabawi ng momentum sa susunod na ilang linggo bago ang break na napakahalaga. O kung hindi, mapupunta tayo sa sitwasyong hahabol sa huli at ayaw ng kahit sino na mapunta roon. Mula sa training camp sa Hawaii hanggang sa perpektong 6 na preseason record ng Warriors, ang malakas nilang simula sa regular season at ilang balakid sa daan, nananatili ang mataas na moral ng team. Patuloy na naniniwala ang grupo sa isa't isa. May kakaibang vibe ang locker room kumpara noong nakaraang season. Gayunpaman, inamin na rin nila na may mga brutal na pagkatalo na sila ngayong season. At hindi itinatago ni Steve Kerr ang kasalukuyang sitwasyon. Inamin ni Kerr, "Lahat ay nadidismaya. Nawawalan kami ng kumpiyansa, ramdam mo ito. Maganda ang aming vibe nung simula ng season at ngayon ay dumadaan kami sa matinding pagsubok. Pero mahal ko ang grupo namin, mga tao na may mataas na karakter. Nagmamalasakit sila sa laro, sa isa't isa, naniniwala ako sa kanila. Naniniwala akong maibabalik namin ito. Bahagi ito ng season, bahagi ng buhay. Dadaan ka sa mga ganitong hamon at parang lahat ay mahirap. Ngunit kailangang maramdaman mo ang daloy at kumpiyansa. Patuloy kaming magsisikap at maaabot din namin iyon. Ang mahirap na bahagi ng schedule ng Warriors ay hindi pa rin magiging mas madali. May 3 pa silang laro bago matapos ang taon. Laban sa Clippers ngayong Sabado, kasunod ang Phoenix Suns sa Linggo sa Chase Center at matatapos ang taon kontra Cleveland Cavaliers sa Martes. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.